May bahay na pag-asa, nakasasyo sa aming bayan. Kami po sa konsulado ay natutuwa kung nagtitipon-tipon ang ating mga kababayan. Sa isang buwan po ang ating halalan from April 13 to May 13. At alam ko naman na kayo ay talagang nagsusuri at nag-aaral. Ang iboto po natin ay yung karapat-dapat para sa magandang kinabukasan ng ating bansa. Yun lamang po. Napakagandang advice noon. Yung mga karapat-dapat. Alright. Maraming salamat for a very short but yet inspiring message. Diba? Tama naman, diba? Dapat, ang tanong, paano ba yung karapat-dapat? Paano natin malalaman? Yung karapat-dapat po na sinasabi ay tumutukoy sa pagbibigay ng magandang kinabukasan hindi lamang ng mga kabataan, kundi ang pagkakaroon din ng oportunidad sa mga nakakatanda para tulungan ang mga kabataang maigay sa tamang Naman, 6 people, 7
Galing. Ito na, ang inyong pinakahintay. Oras na para magsaya. Ulat ang mata, may bago na pag-asa. Daan sa Diyos sa aking bayan. Ang hospital bagot na ang dahilanan. Sinisiguro niyang tayo'y mabigyan. Para at matanda. Oh, mga kabayan! Isa na! Nandito na si Bongo! Tulungan natin dahil mahal niya tayo! Tunay na maglilingkod sa kampi ng Pangulo! Tatak Duterte! Tuloy ang pagbabago! Hongkong. Ngayon, di ko na po habaan ang aking sasabihin sa inyo. Kung kasamaan sa gobyerno na si Secretary Martin Andala, palakpakan. Mga officers and members of Duterte Alliance, BBM United HK, Hong Kong Connect, Defenders, Confederation of Ilocano Association, Batangas Varsitarian International. Good afternoon sa inyong lahat. Sa mga sinong Bisaya dito? Sus, kadaghan uli na ta. Tara. Sino taga Davao? Taga Cebu? Ilonggo? Inilintay ka naghanda ng Ilonggo, ha? Mga Ilocano? Mga taga Pampanga? Taga Pangasinan? May taga Pangasinan dito ngayon? Ano pa? Ano mga... Ha? Bicol! Taga mga kapatid nating Muslim. Assalamualaikum. Masipag simple lang at di mayabang yan si Bongo. Kaya sa akin ay matingan. Gusto mo sa Senado, talaga si Bongo. Masipag at determinado.
Sa pagsagot sa aking mga namumproblema, na aking merong sakit ay tutulungan niya. Ang hospital ka. Okay sir, so nandito po tayo ngayon sa Hong Kong. Nakita mo naman po kung paano ka tinanggap ng mga OFWs dito sa Hong Kong, no? So ano po yung plano mo para po sa mga OFWs dito sa Hong Kong, since sa lahat po ng country ay Hong Kong po yung pinakamaraming OFWs? Alam niyo po, mahal na mahal namin ni Pangulong Duterte, mga kapatid nating OFWs. Unang-una, isusulong ko po yung Department of OFWs para po nakatutok sa mga OFWs. Halimbawa, kung noon po ay sa iba't ibang ahensya kayo lalapit, POE, OWA, DOLE, at saka DFA, at saka Embahada. Ngayon po, kung meron na tayong Department of OFW, yun na po lalapitan nyo, yun na po makikipag-coordinate sa DOLE, sa DFA, sa OWA, at saka sa POE, at saka sa Embahada. Lalong-lalo na po sa mga concerns ninyo. Halimbawa, mayroong legal concerns, gusto nyo umuwi at may nag-aapi sa inyo. Marami na po nangyari nito, lumalapit sa amin sa Pilipinas, gusto umuwi, minsan inaapi ng recruiter, illegal recruiter, pinakulong po namin. Yung mga siyam na masahista po sa Kuwait, dinala doon, extra sexual service. Dinimanda po namin yung recruiter, ngayon nakakulong na, hinanap talaga namin yon. Subalit kung meron na tayong Department of OFW, yun po yung nakatutok sa kanila. Pangalawa, napaka-importante sa amin ng OFW. Alam nyo, hindi po nababayaran ng lungkot. Mas nanaisin po nilang manirahan at magtrabaho sa ating bansa. Subalit, kailangan nilang magtrabaho rito sa ibang bansa para kumita po. Kaya poproteksyon na namin ang kanilang kapakanan. Naka-priority talaga sila sa amin. Ayaw namin inaapi sila para sa mga hopeless at helpless, lalong-lalo na po sa mga inaapi. Kami po ay inyong kakampi. Ngayon, pag sumbong po kayo, pag merong mga pang-abusong ginagawa sa inyo, lapitan nyo lang po kami. Yung mga tanimbala na yan, talagang papakain ni Pangulo yung bala pag nahuli niya. May mangingisa pa at mangloloko pa po sa ating kapwa. Mahal namin ang aming mga kapwa Pilipino, mga OFW. Alam nyo yun. Kaya po kami naririto, minsan po nakipaghalubilo sa inyo, marinig po ang inyong mga hinaing. At mapasaya man lang kayo kahit sa sandali. Alam kong ito yung mga araw na nagtitipon kayo, linggo. At masaya, maraming salamat po rito sa Hong Kong OFW sa mainit ninyong pagtanggap sa akin. At asahan nyo po, gagantihan ko kayo ng serbisyong talagang tapat sa tao. Okay, so sa Pilipinas po sir ay walang divorce bill. And unfortunately, most of the OFWs ay separated and they are shouting for sana maprobahan ang divorce bill man lang sa Pilipinas. Will you support that bill? Tingnan po natin, pag-aaralan natin ito. Sa ngayon, meron tayong legal separation, no? Subalit, alam nyo, minsan po ay meron pang minsan mga anak, no? Ganun talaga, kultura na ng Pilipino na nalulungkot tayo na yung mga lalo-lalo na anak natin na gusto pa ng pag-asa na magkaisa pa uli yung kanilang mga magulang at di magkahiwalay. Kaya po tayo may legal separation lang sa ngayon. At ako naman gusto ko rin po bigyan pa ng isang tsansa kung sakaling gusto pa nilang magkaisa muli at magsama alang-alang po sa kanilang mga anak. Okay, last sir, do you have any message to all the OFWs? Sa mga OFWs dito sa Hong Kong at sa iba't ibang parte ng bansa, ito lang po tandaan nyo, wala po kami ibang hangarin ni Pangulong Duterte kundi kapakanan ng bawat Pilipino dahil mahal po namin kayo.